So what is up mga katik shop, no? So for today's video mga katik shop, ako lang kasi tawag evaluate ang akong YouTube channel, no? Kay namo ko yung mga videos nga not performing, no? So ganing naara siya sa YouTube niya walay views. So focus siguro ta sa kanang mga topics or kanang videos nga possible makagain og views. So akong visit ang akong kuan mga shop YouTube Analytics o mao ni siyang mga naa sa akong YouTube Analytics. Kaning YouTube Analytics mga shop mao ni makatabang nimo sa pag start sa imong ganing or pag-create sa imong YouTube or pag-create sa videos nga possible maka-generate og views, no? Based aning nga analytics may baw-ani mo kung kinsay unsay gusto sa imong mga audience or subscribers. So ato i-check mga TikShop na kay ballpen ug papel diri para akong malista, no? So pwede na to magamit. Let's go. So naata karon sa YouTube Studio mga TikShop, and then sa YouTube Studio adto ka sa Advanced Analytics, and then under Content mga TikShop makita nimo ang number of views, number of subscribers, number of minutes, etc. So sa akong YouTube channel mga TikShop daghan kay kog klase-klase nga video nga nabuhat, and then as you can see ang pinaka top gyud nga video nako is ang kaning how to block or limit others from accessing your Wi-Fi or my Wi-Fi. So mao ni siya pinaka-top. So basically tutorial ni siya on how pag-configure sa router. So meaning since kani man ang pinakadaghan og views, mao sa ni pinakadako og revenue na ko mga TikShop, og mao sa ni I think pinakadako og subscriber, pero makita na nato later mga TikShop. So this analytics mga TikShop tells me nga if I create another video about router or tutorial how to configure the router or limit others from accessing my router, possible maka-gain ko og views. So ako na siyang ilista mga TikShop tutorial about router. Okay. So mo na pinaka step 1 sa atong gisuhat sa atong notebook mga TikShop. And then ang ikaduha mga TikShop, how to set up Anycast M9 Plus. So kato ni siyang pang project sa imong cellphone, gikan sa imong cellphone padung sa imong TV. So iyang i-project. And then ikatulo is ang how to fix no power issue for Acer. So laptop ni siya mga TikShop. So mo siya ikatulo. So meaning from this top 3 videos mga TikShop, pwede ko future videos na ko pwede ko mo base ani. So how to set up Anycast o ang how to repair laptop, di ba? So proceed to sa next tab mga TikShop, which is the traffic source. So sa traffic source mga TikShop, diri nimo makita ang kung asa gikan ang mga viewers nimo. So for example, ang pinaka-top mga TikShop is ang YouTube search. So basically nagi-search ang audience niya. Pag enter nila, ang una nilang nakita nga video is ang akong YouTube or ang akong YouTube video. So since swak man sa ilang gi-search, ilang gi-click ang atong video, and then gitan-aw nila ang video. So for example, ni-search nila how to block others from accessing my Wi-Fi. So nakita dayon nila atong video mga TikShop. So since nigawas man ang atong video sa pag-search sa audience mga TikShop, this tells me nga ang akong mga YouTube tags o description is naka-properly set up good sa akong mga videos. Mo nang nata sa top inig-search nila ana nga topic. And then ang ikaduha mga TikShop is gikan sa external. So meaning from let's say for example Facebook
is external from YouTube. So from Facebook i-share siya, gi-share siya sa Messenger, gi-share siya sa TikTok baron or any other platform. Diyan na siya moigo sa external mga katikshop. And ang ikatulo is from the short feeds mga katikshop. So mag-create kag long form videos, apilan dyan na nimo short form videos, no? Kay usa sa makatabang maka-gain ka og views mga katikshop is gikan sa short feeds. Kay kaning short feeds mga katikshop na kay settings dito nga pwede nimo i-link ang imong short feeds to your long form video. So while gawat sila sa short feeds, short videos mga katikshop, and they find it interesting, ila dayon to i-click ang atong long form video nga pwede nimo ma-link. I-click nila to, then pwede nila tan-awon tong long form video, which is mas dako og hatag or revenue compared sa short videos mga katikshop. So ato lang sa i-add sa atong lista mga katikshop. So descriptions and tags are properly set, and then use YouTube Shorts to gain more views from YouTube. So next mga katikshop is ang geography. So meaning makita nimo diri mga katikshop kung asa gikan or taga-asa ang imong mga audience. Mo ni gamit sa geography nga analytics mga katikshop. And as you can see mga katikshop is ang top is ang Philippines. So meaning I should be creating videos related to Filipinos, or I should be creating videos nga ang language gamit is makasabot ang taga Philippines, which is Philippines can understand English, Tagalog, Bisaya. So mao ra man ay language nga naibaw-an ako mga katikshop, but usually gyud akong gamiton is Bisaya because I'm from Cebu, and then sometimes mag-in-English ko. And since on some of my videos mga katikshop mag-in-English man ko, that's why na ako yung mga viewers from India, Malaysia, United States, and Indonesia. So, muna siya mga katikshop. So, next mga katikshop is ang cities tab. And under sa cities tab mga katikshop, makita na to diri ang mga top viewers. And surprisingly, ang pinakadaghan is ang taga Davao. So, shout out mga taga Davao mga katikshop, no? Dili mo ko taga Davao, pero ang akong viewers pinakadaghan is naa sa Davao mga katikshop. So, shout out dahil, no? Silang President Duterte, silang Sara Duterte, no? Mga taga Davao, shout out. Nakita ba kani sila sa akong video? Charles! Pero anyway mga katikshop, kasagarang viewers nako naa sa Davao. So, ang nagsunod is ang Cebu City, which is ako from Cebu, and then next is Quezon City. So, dili man sila kasabot og Bisaya mga katikshop sa Quezon, but probably one of my videos nga nag-in-English ko morning mga taga Quezon ang nagtanaw sa mga videos nga kuan, or possibly ni view sila para makita nila sa itsura sa Cebu, di ba? So this analytics mga katikshop also tells me nga focus ta sa Bisaya nga language, kay ang top 2 viewers na to is gikan jud sa Davao og sa Cebu City, which is nagbisaya. Alright, so ato na ilista mga katikshop. So next tab mga katikshop is the viewer age. So meaning kung naay ni view sa atong YouTube channels, may bawan diri kung pila ilang edad, or average sa viewers nato kung pila ang edad sa atong viewers, mga bata ba, mga tiguwang, or kana mga adults. So as you can see, ang top is from 25 to 34 years old. So same ra na kog edad mga katikshop, and kasagaran sa pareha na kog edad kay kanang nanay mga anak, di ba? And most likely na mag-search na sila unsaon pag-prevent sa ilang mga anak para dili ma-access ang internet, or pag-prevent nga in a certain time mo stop sila access sa internet. So maski naa nila ang cellphone or device like tab, inigabot sa time nga alas 8 ting katulog na maputol automatic ang internet. So na ako'y tutorial ana mga katikshop. So mao siguro ning
inani nga idara mo ni view sa akong video. So meaning mga katikshop, focus ta sa atong tutorial about how to limit the kids from accessing the Wi-Fi, or it could be how to fix like devices like kanang laptops. Kasagaran pinaka-top, usa sa pinaka-top na ko nga view is pag fix sa laptop, pag set up sa Anycast o kanang pag-configure sa router. So focus ta ana mga katikshop. So next mga katikshop is ang viewer gender. So as you can see mga katikshop, ang top is ang male. So majority sa akong viewers is male viewers, mga lalaki. Kasagaran ganahan sa mga lalaki mga katikshop is kana mga kore-kore, kana magsigig ayo-ayo, kore-kore sa router, kore-kore sa laptop, sa monitor, etc. So focus ta ana mga katikshop, kana mag kore-kore o mga butang. So next mga katikshop is ang watch page ads, or asa gikan atong revenue. So most of our revenue is coming from watch page ads. So kanang mga ads gikan sa atong YouTube videos mga katikshop. So meaning ani mga katikshop, pa sakto nga atong gipang buhat nga video, walay copyright, wa ta nagamit og copyright. Kay once nga naay copyright ganing imong video, dili ka mabutangan og ads ana, or dili ka makadawat og revenue. Mugawas ang ads but you cannot receive any revenue, kay padulong na siya sa nag-create atong copyright or original owner sa audio. So likayan na nato mga katikshop paggamit og kana mga audios nga copyright. And then kasagaran viewers nato mga katikshop, no, majority jud is kanang dili pa subscribe sa atong channel. So nagsige rin sila balik-balik sa atong YouTube, or possible nga in-search nila sa atong or sa ilang gikinahanglan sa YouTube, makita atong video, ilaran tan-awon but dili sila mo subscribe mga katikshop, ilarang pasagdan. So I encourage viewers nga to subscribe to my YouTube channel para dali ra mo ka-view sa akong mga new uploads. And finally mga katikshop, kasagarang subscribers nato, so nagikan gyapon sa top 3 videos nato mga katikshop. So kaning mga naka-subscribe nato mo ni una makakita sa atong new uploads. So it's up to them if they want to view the video or not, pero sila may first nga makakita sa atong uploads, especially if ilang gi-enable ang bell button, maka-receive sila notification. Alright, based sa akong analytics mga katikshop, no, mao ni ato na lista, no. So moving forward, mao ni atong sundon nga kanang criteria kung magbuhat ta og YouTube videos. So number 1, tutorial about router. Kung masugat tag issue sa router, ato na i-document or ato na i-vlog. Then how to set up Anycast, kung any related about kanang pag-project sa screen to, or mobile screen to TV, pwede na nato i-vlog mga katikshop. Then how to fix no power issue sa laptop, tutorial sa mga inana nga issue. Daghan na ta nag tutorials, but if maka-encounter na sa taglain, pwede gyapon nato i-vlog. And then number 4 mga katikshop, descriptions and tags are properly set, which is we have been doing that for a very long time na mga katikshop. And then creating shorts videos para sa atong long form videos. So we've been doing that already mga katikshop. Number 6 is videos related to Filipinos. So mga videos related to Filipinos, like kanang mga laag, culture sa Filipino, etc. And then we can use English, Tagalog, or Bisaya. It's because Filipinos can understand English, Tagalog, Bisaya, and more sa nay naibaw-an ako nga mga language mga katikshop for Filipinos. And then number 8 mga katikshop, focus on Bisaya and English. It's because ang atong top viewers is from Davao and Cebu City, which kaning mga viewers kasabot og Bisaya og English. And ang ikatulo ato is Quezon City, so they can understand English as well. And number 9 mga katikshop is focus on how to limit others from accessing Wi-Fi. So inani nga mga topic, pwede ta mo focus ana. Kay kasagarang viewers na to is katong nag-edad og 24 to 30 plus ang edad. So usually ka ng mga parents nga gusto nila i-limit ang ilang mga anak pag-access sa internet.
And number 10, focus on repair tutorials for laptop and router. Alright, let's go. Mga to mga tech shop, no? So mo to yung paagi na ko to improve my YouTube channel. And if you're planning to create your own YouTube channel, visit imong pwede ka from first few years or first few months imong channel upload lang sa gunsa until nga na kay YouTube Analytics, and then ibase imong YouTube Analytics ini-create nimo sa imong future videos, mga ka-tech shop. Alright, so if you're interested in this kind of topics, mga ka-tech shop, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Let's go!